Pagka kailangan magpatulog, laging ako ang kinukuha ng mga yan. Amen po, salamat po sa masayang hapong ito. Nakakatuwa naman, may mga worker nga tayo. Madami na ho no? At ilalaban na natin ang contest ito sa padamihan ni Wari kayo tayo mananalo na. Yan po'y biyaya ng Panginoon. Ano? Ako ho ay masaya. Ako po ay kabilang sa God Disabled Baptist Church. At kung ako'y tatanungin, ang una kong ipagmamalaki sa ating iglesia ay marami tayong manggagawa. Kahit husan tayo pumunta, ay yun ho ang aking ipinagmamalaki. Ano? Pag ako'y pumupunta sa Sorosoro, hindi ho nawawala. Kahit sila naman humahanga din ho na ang dami nating mga manggagawa, ang dami nating mga Bible study, yun ho ay isang nakakahanga talagang gawain. Ano? Biruin nyo kung iisang kikilos na yan. Kaya ba ng isang worker ang 120 Bible studies? Kaya ba ang hawakan ng worker ang mga school na yan, yung mga kapulisan na mag-isa lamang yan? Di lalo na naging stickman itong si Brother Henry, kung si Brother Henry lamang yon, ano? Kaya ho, purihin natin ang Panginoon na tayo ho ay may ganyang karaming mga manggagawa. Ngayon po tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay bumuklat 2 Timothy. Chapter 2 ho tayo. Ating basahin po mula verses, simulan natin sa 1, ano? At tapusin natin hanggang 7. Sige, tayo ho kayo. Tayo po'y magbasa. Ang akin hong Bible ay English, ay aking sabayan nyo ako sa English. At yung mga Tagalog ay di ho kayo muna ay pabulong-bulong na lang muna dyan. So, nakita na ho baga? Amen. Tayo pong lahat, anda, basa. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself within the affairs of his life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. And if a man also strive for a master's, yet it is not crowned, except he strive lawfully. The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sa pagkabasa po ng mga salita. Hindi ko po alam, Panginoon, kung paano ko mangungusap po sa amin, pero sa iyo po namin pinagtitiwala ang gawain pong ito. Ang pangaral ay mga salita, nawa ay makaabot po sa amin. Sa kapayakan nito, nawa Panginoon ay aming maunawaan at kami ay matuto at may magbago po sa amin, Panginoon. Inyo po kaming patnubayan hanggang sa matapos ang pag-aaral. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng Inak ang Panginoong Jesus. Amen. Amen po. So ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon ay the faithful service. The faithful service. Bakit service? Kasi may kinalaman nga ito sa mga manggagawa. Kasi kapag ikaw ay manggagawa, ikaw ay may ginagawa. Tama ho? We are serving. So that serving is called service. So the faithful service. Sa atin mga binasa mula verse 1 hanggang verse 7, mayroon po lang akong nais na bigyang pansin dito. Paano ba magkaroon ng faithful service? So meron hong tatlong characters o tatlong tao na nais kong kuhanin po sa tagpo na ito. At nais ko pong kuhanin yung mga characters nila. Una muna ay yung the dedication. Pangalawa po ay the discipline. And pangatlo po ay the diligence. So meron pong tatlong tao o trabaho o profession na binanggit po sa atin po mga binasa. Okay? Sa una, nais ko pong bigyan pansin yung the dedication of a soldier. So soldier, yung una nating pag-uusapan. Then ang pangalawa po ay the discipline of an athlete. So athlete naman. Then yung pangatlo po ay the diligence of a farmer. So bali may tatlo po itong mga secular na mga trabaho. Soldier, athlete, and farmer. So yun ho yung nais nating kuhanan ng mga characteristic at magandang halimbawa. Kumbaga, ito yung pictures talaga ng faithful service. Silang tatlo. So, ako'y naniniwala na alam niyo, sa inyo pa lang, kahit hindi natin basahin ang Bible,
alam na ninyo kung ano ba yung sundalo, ano ba yung manglalaro, at ano yung mga magsasaka. So ating kuhanan iyan ng kaunting mga puntos para ho ating mapag-usapan ngayong hapon. Ako naniniwala na mga manggagawa po na to ay handang makipanggawaan kung kaya't sila ay narito at kung tawagin nga sila ay workers. So pastor and workers. So tayo naman lahat ay workers. Sila lang ay full-time. Ano ho? Tayo ay part-time. Ano? Sila ay full-time, tayo ay part-time. Taas ang kamay ng naniniwalang siya ay worker din. Amen. So, pag sinabing worker, anong inaasahan sa isang worker? Ay nagawa. Ano? Kung ikaw po ay worker at hindi ka nagawa, anong tawag sa iyo? Patama. Ano? Ikaw ay patama lamang. Hindi ka worker, tama. Pero nabanggit ko na doon dati nung ako ay nag-preach sa married group. Marami ho kasi, lalo na dito sa, kunyari may mga construction, ang marami mo dyan ay tagalipa. Ang marami mo dyan ay tagatanawan. Alam niyo ho yung mga yan? Oo. Yung tagalipa, yung sa halip na minamadali, ang gusto tagalipa. Kaya gayon, gawa ng arawan, ay di na may sahod. Yung kayang tapusin ngayon, hindi mo nagagawin, bukas na, tagalipa. Tagal-tagalipa. Para dumami ang trabaho. At marami din namang tagatanawan, dahil sa halip na natulong, ay nakatanaw laang. Iyon, yan ang mga tagatanawan. Hindi ho magandang mga trabahador yung tagalipa at yung mga tagatanawan. Kaya yung nagtatrabaho sa Lima, sabagay ako galing dyan sa Lima, ako ay tumira din dyan sa Lipa. Hindi ho pala maganda yung mga tagalipa. Yung mga patama ho, mga patama. Ako'y dun sa aming kapitbahay, may nagpapagawa doon ng bahay, ay lagi na nagbabangayan yung manggagawa at yung nagpapagawa. Ang usapan natin isang linggo ay humirit na ng humirit. Pakinig ni Mrs. nag-aaway. Ang daddy, nandun na naman. Okay, nga naman, hindi nga naman maganda yung patama, ano? Kahit saan. Meron ba dito worker nito, mga patama? Meron ho dyan, pastor? Mga patama? Wala naman daw. Hindi, kung meron patatamaan natin ngayon. Pag minsan daw. So, hindi maganda talaga sa manggagawa ang patama. Ang maganda po sa mga manggagawa ay masipag. Yung kita mo talagang ibinubuhos ang lahat. Kahit naman po saan, kahit po sa amin sa trabaho. Ako'y stricto sa aking ako'y mabait pala naman sa aking mga trabahador, sa aking mga kasamahan sa trabaho. At ako ay, sila ipinupuri ko pag sila gumagawa ng mali. Ng tama pala, hindi ng mali. Pag gumagawa ng tama, syempre, aking din namang nabobolja kapag gumagawa ng mali. Sila naman ay natutuwa ho doon. Ako'y marunong mag-praise sa kanila kapag kita ko namang masisipag. Kahit nga dito sa WhatsApp, meron kaming WhatsApp group. Lagi ko silang sinasabihan, good job, ganyan, maraming magandang inyong ginagawa, pagpatuloy. At kapag naman may gumagawa ng masama, wina-one-on-one ko ho yun. Parang si pastor din Pastor, ako sa inyo na yata nahawa Ako minsan ay may trabahador na ang dami, kunyari, 10 engineers yun, na gumagawa ng test package. Hindi nyo lang huwag nyo naisipin ko ano yung test package. Meron dong tigta 30 nang nire-review yung test package o test pack. Meron dong isa na para isa lang ang kanya. Ay maghapon na niyang pauli-uliin yun. Bubuklatin. Pag ako nakikita, nabuklat. Pag hindi ako nakikita, hindi nabuklat. Yung wala siyang ginagawa. Ay pero obvious na obvious. Kitang-kita ko naman yung kanyang ginagawa. Pinatawag ko siya sa rooftop. Sabi ko chinat. Hindi ko siya, ako naman hindi nagpapahiya. Hindi ako nagpapahiya. Hindi ko siya papagalitan doon sa karamihan. Ang ginawa ko, chinat ko siya personal. Sunod ka sa akin sa rooftop. Kasi kami lang dalawa doon ang magkausap. Sinabi ko sa kanya, ganito. Ikaw pa naman ay inire-recommend ng ganito, papunta ka ng US, ganyan. Tapos ikaw ay ganyan ang pinapakita. Hindi ka ba nahihiya na sila ay tigta 30, ikaw iisa? At hindi pa matapos-tapos. At siya ho ay nagpasalamat. Salamat sir, naintindihan ko, salamat. Nung pagbaba niya, talagang asikaso, kuha agad ng marami pa. At siya ay nagpakitang gilas at ngayon masipag. Hanggang ngayon masipag. Alam nyo, napromote ko ho yung tao na yon. At ngayon siya ay masunuri na at siya ho ngayon ay magaling na magtrabaho. At saka matanda pa ho yun sa akin, kung tutusin. Senior na ho yun. Ay hindi masarap tingnan sa isang worker ang patama.
Lalo naman siguro sa inyo. Si pastor siguro yung umay na umay pag may nakita ang iba'y hayo na kay hayo, meron namang pahila-hilata. Ang iba'y aral na kay aral, ikaw naman ay palaro-laro lang sa cellphone. Hindi ho magandang tingnan. So ganyan ho tayo kasi merong nagmamasid po sa atin. Lagi natin tandaan, kung tayong mga worker, meron tayong boss. Tama? Sino ang ating boss? Yes, ang Panginoon. Nakakahiya sa boss na tayo ay patama. Hindi ito lang mga to ang ating pinatatamaan. Tayo lahat, kahit ako ay damay dito. Dapat po tayo ay masisipag na mga manggagawa. Wala hong tamad. Alam niyo, marami sa atin magaling magdahilan lamang. Huwag lang mautusan, huwag lang mabigyan ng responsibilidad, tayo nagdadahilan. Ay minsan sa pagdadahilan natin, ipinanghihina mo na yan. Minsan, magdadamdam ka, bakit ako hindi binibigyan? Bakit ako ay hindi pinupuri? Bakit ako ay ganito? Ay nasa sa iyo din. Dahil ikaw din mismo ay tamad. Dahil ikaw din mismo ay patama. At ayaw mo din ng responsibilidad. Tapos hahanap-hanap ka ngayon. Ang Panginoon, hindi natin maluluko yan. Oho, buti nga si Romel, mapagmahal. Pero ang ating Panginoon ay marunong din yan. Nakakakita sila ng totoong nagtatrabaho. Tama ka po? Oo, nakikita niya masisipag at nakikita din ng mga tamad. Taas ang kamay ng mga tamad. Wala nga amen. Tinatamad tumaas. Oo nga naman kayo talaga kahit saan daanin mga tamad. Pero niyo po, ako'y masaya na ako po ay kasama sa gawain ng Panginoon. Ako po hindi ko sinasabing ako po ay masipag. Pero ang masasabi ko po, sa abot ng aking makakaya, sa biyaya ng Panginoon, gusto kong maglingkod talaga sa Panginoon. Oho, ako'y nagpapagamit sa larangang kaya kong ipagamit ang aking sarili. Sana ganun tayong lahat. Hindi ko naman sinabing gayahin niyo ako, dahil mapagmababa ko naman. Sabihin ko, okay, gayahin ninyo. Hindi naman po. Tayong lahat ay magsikap sa Panginoon. Dahil tayo naman po lahat magsusulit sa Panginoon. Hindi naman sila ang sasalo nung ating ipagsusulit sa Panginoon. Tayo haharap kanya-kanya. Kasi hindi naman pwedeng, Ate Willie Grace, pasuyo naman yung akin. At ako'y medyo nagtamad nung ipaharap-harap na sa Panginoon. At ikwentohan mo na lang, bula-bulahin mo na lang. Hindi pwede. Ang Panginoon na hindi madadala sa pabolik-boliks natin. Hindi aari sa Panginoon. Ano ho? Kayo ba isang ayon? Kailangan natin maging masipag. Walang tamad ha? Sa God is Able Baptist Church, bawal ang tamad. Okay, nakangiti pa ho yan. Nag-sesermon na nakangiti. Yan ang masarap. Okay, ngayon, puntahan natin. Ang sabi ng verse 3. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Soldier of Jesus Christ. Ang isang soldier, yun po ay dedicated. Kaya ang point number 1 natin is the dedication of a soldier. Meron ba? Ewan ko. Bago naman maging sundalo, isang sundalo, ang tindi ng pinagdaanan. Sa exam pa lamang Sa gupit pa lamang kita mo si Julian. Ano? Sa gupit pa lang si Julian. Talagang kita mo na. Babae yon. Kung makapagpagupit ako, tanda ko, nung ako'y bagong pasa sa board exam, siyempre nag-a-apply ako ng trabaho. Ang pinakauna kong in-apply ng trabaho is sa Lufthansa Technic Philippines. Alam ng Ninang Lina yon. Sa may Pasay, sa may PAL, doon sa aeroplano. Ayun, kita mo. Kung nagkano pasama sana tayo doon. Hindi naman ako natanggap doon. Ako noon ay pumasok doon sa Fort Bonifacio ngayon. Fort Bonifacio yun, Ako yung bagong gupit Siyempre, nag-a-apply ng trabaho. Akala ako mag-usundalo. Sir, ikaw kayo mag-usundalo? Sabi ko, hindi ako nag-apply ng trabaho din May interview din sa Lufthansa. Yun, hindi man niloob ng Panginoon. Pero yung pagsusundalo, yun po ay hindi birong bagay. Dapat po yan ay matikas, dapat ay malakas ang pangangatawan, at dapat ay talagang lumalaban. Meron akong kakilala, kasamahan ko sa Mercedes Homes sa Sorosoro, sila ho yung napalaban sa Marawi. At siya talagang napagtamaan ng bala. Siya ay batbat ng tama sa tiyan, ang dami niyang tama ng bala. At siya ay na-awardan ni Pangulong Duterte that time. Nung time na, di ba, may mga sugatang sundalo. Dinalo ni Presidente doon sa ospital. Isa doon yun, yung kasamahan ko na yun. At siya ngayon ay, siya ay PWD na ngayon kasi siya ay ang daming tama. Pero ngayon, malakas na uli. At maayos na uli siya.
Pero grabe ang pinagdadaanan pala ng mga sundalo. Alam niyo po ba, ang mga to ay mga sundalo din. Ako naniniwala, sila yung mga sundalo din. Marami ang mga yang pinagdaanan. Yung pong pagsusuko ng buhay, hindi po madali. Sabi nga, sila naman nagsasabi, tayo nga hindi makapagsuko, di ka? Pero nagawa ho nila. Mga babae, mga lalaki. At may mga wala naman yata. Wala naman. Lahat naman ay meron, may mapagmahal. Ang pagsusuko po ng buhay ay nakakasaludong bagay. Tama po? Mga kapatid, igalang natin po ang mga ito. Hindi porke mga bata po yan, hindi natin igagalang. Hindi porke mataas ang pinag-aralan nila, hindi natin sila igagalang. Ako po ay naaasar, ako ay medyo nayayabangan doon sa porke hindi nag-aral, gano'n na natin sila tratuhin. Parang ina-underestimate natin masyado. Hindi ho maganda yon. Kung tinatrato mo yung isang manggagawa ng gano'n, dapat lahat. Wala tayong pipiliin sa kanila. Para silang manggagawa ng Panginoon Hindi naman yan sila dahil matalino sila. Hindi naman sila dahil naging worker dahil magaganda sila. Hindi naman dahil naging worker dahil sila ay, may kaya o galing sa magandang pamilya. Hindi ho ganun. Igalang natin ating mga manggagawa. Sila yung mga sundalo ng Panginoon. Anong ginagawa natin pag nakakakita ng sundalo? Yung, talaga, stopping snappy. Dapat na yung kaya lang medyo malaki na huwari, pastor Yan. Ginagalang dapat natin sila. Sila pong mga manggagawa, alam ko naniniwala, ang kanilang dedication ay para mga sundalo. At alam niyo ang mga sundalo, tayo ganun din. Tayo yung mga sundalo din ng Panginoon. Alam niyo po ang mga sundalo, ang laging gusto niyan ay ma-please ang kanyang commander. Kumikilos siya para ma-please ang commander. Tama po? Alam niyo po bang may commander din ho tayo? Sinong ating commander? Ang pastor, yan ay hindi commander. Siya ay sundalo din. Iisa ang commander natin. Siya ay ang Panginoon. Kaya tayo ay kumikilos sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo pinupuri lang natin si pastor, hindi yung sumisip-sip lang tayo kay pastor, nagpapakitang galilas lang tayo sa mga tao, pero sa totoong buhay naman pala, ikaw naman pala ay balasubas din. Hindi ho ganon. Hindi natin kayang pagtaguan ng Panginoon. Walang ibang dapat nating i-place sa ating buhay, lalo na sa mga manggagawa, kundi ang Panginoon. Opo, pwede kayo magtago Diga? Pwede kayo mag-cover, pwede kayo magbida ng kung anong mga pinagagagawa nyo kahit hindi naman nyo ginagawa. Hindi naman namin kita Tama, kahit ako. Pwede naman kayo magbida na ako'y nag-social winning, ako ay nagbibigay, ako ay bumigay ng tracts. Yung pala may wala kahit isa. Palibasi wala nagkikita, di ako'y niyayabangan ko lang kayo. Ako naniniwala, may nagawa ho ng gayaan. Sa palagay niyo, meron? Meron. Meron ditong maboka lang. Hindi natin makaboboka, madadala sa paboka-boka ang Panginoon. Ang Panginoon ay dun sa totoong ginagawa ho natin. Kaya huwag tayong magyayabang sa Panginoon. Gayahin natin ang mga sundalo dedicated sa pagiging sundalo. Opo. Kasi ang pagiging sundalo, yun po ay kinakikitaan po ng kanilang long-suffering. Long-suffering. Ang matiisin ang mga yan. Ganyan din tayo. Hindi kayo mga balat papaya. Hindi kayo mga dagtang papaya. Ang pagiging sundalo ay hindi dagtang papaya. Ganon din po tayo mga kapatid. Hindi dapat tayo dagtang papaya. Hindi tayo nakaasa sa pagpuri ng pastor. Lagi na lang si Brother Albert ang binanggit Lagi na lang si Brother Henry ang binanggit Paano naman kami? Kami naman mga member din. Huwag hong gayon. Hindi ho tayo doon nakaasa. Maganda nga yung hindi ka nakikita. Ako actually sa trabaho, ayaw ko din nung ako'y laging meron kasi doon sa amin na puro ngawa lang. Alam niyo, magmi-meeting. Kahit hindi naman niya sakop, yung hindi niya na-scope, ibang department naman na dapat na nasagot, siya para ng CA. Kinauumayan ng karamihan doon sa amin. Yung sinasabing may masabi lamang. Ano yung mga mema? May maikwento lang, may masabi lang, may maipagyabang lang. Pero hindi ganon. Tayo po mga sundalo ng Panginoon ay hindi mema lang. May totoo tayong ginagawa sa Panginoon dapat. Ganyan nga ba kayo mga manggagawa? Hindi nyo ba kami dinadaya lamang? Hindi ba kayo medyo nagpapatwitams lang dyan? At wala naman pala kayong ginagawa? Hindi naman. Ako'y naniniwala.
na ang ating mga manggagawa ay talagang kasalu-saludo sa biyaya ng Panginoon. Aha. Ang mga sundalo natin ay bukod sa sila ay merong long suffering, sila ay focused. Ang mga sundalo po ay focused. Oho, ang mga yan, pagka may gustong targetin, talagang focus ang mga yan. Tanong niyo ngayon, may gera nangyayari sa Israel at sa Gaza Strip. Di ba? Ako naniniwalang focus yon. Yung nagpapasabog at nagpapaputok, focus yon. Ay tama ang mga pinupuntriya, tama. Talagang natama kasi focused. Kahit yung mga nasa land, kasi iba-ibang klase ng labanan. Meron sa itaas, meron sa dagat, at meron sa land. Pero lahat ng mga yan, focus. Kung anong assignment niya, kung anong sinabi ng commander, yun ang gagawin nila. They are focused. Ganyan din tayo mga manggagawa. Focus tayo. Kung ganito ang pinaututupad sa atin ng pastor, kung ito ang vision ng ating simbahan, focus tayo doon. Meron pa tayong goal na hindi maabot-abot. Sa attendance, failure tayo. Ilan na ang ating attendance? Dapat 240. Ay pag naka-200, di ka, sasaya na natin. Kulang pa tayo sa focus, mga kapatid. Hindi pa natin nahihit yung target. The target is 240. Sayang daw yung silya. Ako pa naman ang nagsuggest kay Pastor. Pastor, dagdagan na natin ang silya at namumroblema namin. Nagkakakwento kami ni Brother Henry. Parang gumagamit na kami ng bangko doon. Hindi na kami magkaanuhan doon. Kailangan natin ng silya. Nung madagdagan ngayon, hindi na hagyan na makadalawandaan. Mga kapatid, kulang pa tayo sa focus. Let's focus more. Mas tindihan po natin ang focus. Samahan pa natin yan ng mga panalangin. Samahan pa natin ang sipag. Focus pa po tayo, mga kapatid. A soldier meron siyang long suffering at siya ay focus. Then, siya ay devoted. Siya ay devoted. Ang sabi ng verse 4, no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. May pumili sa atin para maging sundalo po tayo. Kayo ba'y masaya doon? Di kasarap nun sa tulip class namin kanina. Nagsisimula kami ng bagong klase kanina. At kasaya parang hindi na kami matatapos. Pero nakakatuwa, masaya. Nakikita kong kasi ang ginawa ko kanina ay pinag-recite ko sa sila kung anong pagkakaunawa mo nila bago ko sila turuan. Kasi paulit-ulit nang itinuturo sa loob yan, di ba, Pastor? Lagi nating ipinipreach, lagi tayo nagtuturo. Ngayon, gusto ko makita, ano ba talaga yung pagkakaintindi ninyo? Sa sobrang dami na naririnig ninyong yan. Bago ko ituro, tinignan ko muna ano yung level natin para alam ko kung paano atake ko pagka tuturuan na kayo. So nakita ko iba-iba. Merong mababaw talaga, hindi pa talaga naiintindihan. Meron naman talagang naiintindihan na. So nakikita ko na napakahalaga ng tayo naging sundalo dahil may pumili sa ating maging sundalo. Masarap gaho yung pakiramdam na yan? Ano sabi ng verse 9? 1 verse 9. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Napakasarap ng verse na yon. Tayo pinili before the world began. Ikaw pala yung nakatakda ng maging sundalo. Hindi pa nalilikha ang mundo. Ang bihira. Tayo pala tadyang ang mga gupit natin. Dapat yung mga hiper na hiper, yung mga 4. Pati iniinom, 4. Iba ho yan. Bulayin ninyo yung pagkapiling nyo ng Panginoon. At imaginein mo naman kung paano mo hindi pagsisilbihan ang Panginoon. Pinili ka niya buhat pa ng walang hanggan. Tapos ang paglilingkod natin ay papetiks-petiks lang. Wala man lang tayong ka-focus-focus. Wala man lang tayong ka-dedication. Wala. Nakakahiya sa persona na pumili sa atin bago pa likhain ang mundo. Nakakahiya. Kaya tama lang na nagsuko kayo ng buhay
para sa persona na pumili sa inyo, sa atin lahat, bago pa lalangin ang mundo. Napakatinding palang pagpiling yun ng Panginoon. No? Hindi ko lubos maisip kung paano nangyari, pero nangyari eh. Hindi naman tayo magagaling. Ang marami sa atin, mga wala rin namang alam. Ang marami sa atin ay mga yabang din lang naman ang meron. Yun nga, maganda. Kahit may yabang, may pinili ang Panginoon. At may mababait na pinili din ng Panginoon. Ano ibig sabihin noon? Walang kondisyon ang kanyang pagpili. Hindi porke mabait ka, pipiliin ka. Hindi porke mayabang ka, hindi ka pipiliin. Pinili. Marami din mayabang dito pero napili. Ayan ang gusto ng Panginoong isabihin doon. Wala siyang kondisyon. Pumipili siya dahil alam niya at gusto niya. Yun ang kagandahan doon, di ka? Hindi naman tayo lahat matatalino, di ka? Taas ang kamay ng mga kasamahan ko matatalino dito. Si Pastor. Dadalwa ko kami ni Pastor. Okay, lumubog din eh. Arigay matibay ang tiles na rin. Pero po, biro mo, yung verse na yon ay nakakatunaw. Yung pagiging sundalo pala ay dahil may pumili sa atin para maging sundalo po tayo. That is election. Ano po? That is predestination. Ano ho? Lagot ako ngayon. Ayos lang. Pero alam niyo po, ano Pastor? Certified cult. Kasi tinuro na ito. Ako hindi natatakot diyan. Ayos lang. Ano ho? Ano magagawa natin? Yan ang pagkaunawa natin sa Biblia eh. Kung hindi nila maunawaan yun, ayun ang magagawa ko eh. Pasensyahan tayo. Ayun na naunawaan ko eh. Biyaya ng Panginoon na naunawaan ko yun. At naunawaan natin yun. Sorry kayo at hindi nyo maunawaan. Pagbintangan nyo kami, okay lamang din naman. Sino nagkasala? Yung nagbintang o yung pinagbintangan? Ayos lang ho yan. So, ang pinag-uusapan natin is the dedication of a soldier. Mga kapatid, ang pagiging sundalo ay hindi babastang propesyon. Ang pagiging manggagawa ay hindi babastang propesyon. Kaya naman po kaya meron tayong gantong klase ng pag-aalaala, pag-recognize. Hindi naman ito nakasalalay lang sa pera. Alam ko, ako'y naniniwala, at kahit kayo, si Elisa nga, di ba, may trabaho yan, si Desa may trabaho yan. Kung talagang pera ang nais ng mga to, hindi na naalis doon. Ay mga mapopromote na mga to, at may mga position na mga yan doon. Ito nga, laging perang hawak, ay di ko tatakas ko na yun kung ako. Pero narito, baka may takas yung ating. Kaya kung pera at pera, hindi ako naniniwala. Ito, matatalino to. Si Willie Grace. Si Willie Grace at saka si Tintin. Yan, matatalino daw yan. Pero ako hindi pa naniniwala. Pero bakit? Nandito, naglilingkod. Ano ba, Ate Orya? Si Ate Orya, naiyak yan. Ay, sayang naman anak ko, kaganda pa naman. Bigay na nagsuko ng buhay. Pero ako naniniwala, hindi pera. Ako naniniwala kahit wala kaming ibigay na mga bagay na malaking halaga, ay alam ko naniniwala, kayo nagsuko ng buhay sa Panginoon at hindi sa amin. Ako naniniwala doon. Ayoko naman medyo mahihinaan kapag nagdadamdam, kapag walang na-receive na ganun, para namang immature. Tayo naman, syempre, tayo naman hindi rin dapat na wala man lang tayong ibibigay. So, ibig sabihin, ito ay give and take. Unawaan, pakisamahan. Yun lang po yan, mga kapatid. Ang sundalo, inilalaan niya ng kanyang buhay kahit mamatay. Para sa bayan. Di ka? Alam ko naniniwala, sabi nga nila sino may sabi kanina? Sino may sabing dito na mamamatay? Sino nagsabi? Alam ko na kasi Estrada ka. Alam niyo ba yon? Pag Estrada kasi iba Estrada ka kasi. Alam niyo ba yon? May kwento ho dyan Alam niyo yung kwentong yon. Hindi niyo pa alam? Kasi si Erap, di ba Estrada yan? Kasi yan, laging sikat daw sa school. Nagtatanong sa kanyang ama, Daddy, bakit ang dami nagtitingin sa akin pag ako'y dumadaan? Ang daming parang humahanga. Kasi Estrada ka. Yun. Yun. Dahil Estrada ka. Ngayon,
Bakit ho, pagka ang teacher, gustong-gustong ako laging tatawagin sa klase? Kasi estrada ka. Yun. Yun yung brad. Dahil estrada ka. Ay ganito, ito, walang kabastusan ho ito. Ito, lawakan nyo inyong pangunawa. Ito ay walang kabastusan. Yung nasa CR ngayon, mga lalaki, nagkakatinginan daw, naihi, magkakasama. Bakit ho maliliit ang sama ngayon? Bakit ho yung aking iba? Dahil ho ba estrada ako? Hindi, dahil 18 ka na. Ay grade 1. Kaya pala gayon. Dahil estrada ka. sorry. Yun ay naikwento ko lang. Dahil estrada ka, Brad. Ayos ka, ayos. Ay, ganda. Minagayon. Okay. Sige, yun ay pinapatawa ko lamang kayo. Okay, sige. So, yun yung una. The dedication of a soldier. Naunawaan mo ba natin yun? Yun. May natandaan kayong isa. May isa mamaya sa second point. The discipline of an athlete. Yan. Pumunta tayo sa pangalawa. The discipline of an athlete. So, nakita natin yung sundalo ay may kakaibang dedikasyon sa trabaho. Ganyan din ang inaasahan sa ating mga worker. Tayo din sa atin lahat. Dedicated po dapat tayo sa ating pagiging sundalo. Okay? Next is the discipline of an athlete. Taas ang kamay dito ng mga players. Yun, player. Anong player si Ineng? Track and field. Di matulin niyang tumakbo. Mobile Legends. Sino dyan? Yung panlaban. Si Sarah. Narito ba si Sarah? Ayun, si Sarah. Ayan. Yan ay, kahit sandalhin talagang mahusay mag-volleyball yan. Sino pa? Yun. Anong laro mo? Track and field din. Mahirap yun. Mahirap ho yung may dalang-dalang track habang ikaw ay nasa parang. Mahirap ho yan. Sino pa? Wala na. Yung aking anak, table tennis naman yon. Sino mapaglaro? Sino? Si Brother Leo? Mapaglaro lang? Si Joas. Oo nga pala, player. Ito, sino? Si Emil? Player ka Emil? Si MJ. Naglalaro din? Okay. Ang mga player po, yun ay may meron niyang discipline habang sila ay naglalaro. Kahit sino pa kayaw, disiplinado ho yan. Ang mga basketballista, yan ho ay iwas din sa inuman. Bagaman ang kanilang title ay Hinebra. Dapat po ay disiplinado. Alam niyo yung mga nagyoyosi na mga basketballista, di mahapuin. Di may ikaunting takbo pa lang, hapo na. Hindi na makahinga. Kailangan niya ng disiplina. Pagtulog ng maaga, pag-exercise, yan po ay disiplina. Ang paglalaro po, ang pagiging manlalaro ay disiplinado. Ang pagiging manlalaro ay inhalimbawa sa mga manggagawa. Dapat ang mga manggagawa din ay disiplinado. Disiplinado ba kayo mga manggagawa? Alam niyo po, ang disiplina ay maraming bagay. Disiplina sa pagkain, disiplina sa pagtulog, disiplina sa pangangatawan, disiplina sa pag-uugali. Yun ho ay marami. Alam niyo po dito, si Pablo, sa sulat niya kay Timothy, ito ho ay meron siyang tinatawag na pag-guard ng ating mga dila. Kasi ang dila natin ay, yan ho ay matalas. Hindi bagay sa mga manggagawa ang ating mga dila ay hindi maayos. Hindi bagay sa atin, ayos lang yung madadaldal Ayos lang yung madadaldal. Sadyang marami sa atin madadaldal. Pero hindi maganda sa atin yung mga chismoso. At chismusa. Hindi bagay sa mga manggagawa lalo na. Minabalita kayong problema sa binabible study na ibalita nyo na agad sa buong God-disabled. Ay secret nga yun. Hindi maganda ho yun. Disiplinado dapat ang mga manggagawa. Kahit ang pastor, ako natutuwa sa pastor. Pag ako may sinikreto kay pastor, sinasabi niya agad. Biro lang. Talagang kami. Talagang hindi niya sinasabi. Sa totoo lang. Si pastor ganun din.
Pag siya may sinabi sa akin at alam ko hindi pwedeng makarating, kahit sa asawa ko, hindi ko binabanggit. At kaming dalawa, si Pastor, ganun din, alam ko, hindi niya rin binabanggit, kahit sa asawa niya, hindi niya rin binabanggit. Yun ang trust. Ako naniniwala ang pastor hindi chismoso. Ako minsan. Hindi ho maganda sa atin yon. Disiplina ang ating pinag-uusapan, mga kapatid. Disiplina. Dapat tayong mga manggagawa ay disiplinado. Dapat tayong mga miyembro disiplinado. Hindi ho pwedeng tayo yung mga, alam nyo, walang kauga-ugali. Lalo na pag nasa handaan. Tayong kagulong-kagulo, akala mo walang hindi man nakain. Akala mo hindi pa nakakatikim nun, hindi pa naman nga. Pero maganda rin yung medyo kitang tayo disente at tayo po ay maayos ang ating mga kilos, lalo na pag kami nakakakitang iba. Dapat ho tayo marunong din nun. Yun ay sa bukod sa mga manggagawa, sa atin hong lahat. Ganun ho yan. Ang discipline ay dapat ina-apply sa atin. Ang sabi ng 2 verse 5, and if a man also strive for a masteries, yet is not crowned except, 2:5 ba ito? Ito ay yung pagiging obedient niya. Ano? Ang ibig ko sabihin dito ay, ang discipline of an athlete, una, siya ay obedient. Siya ay masunurin. Parang ang sagwan tingnan na ang isang manggagawa ay hindi masunurin. Ano? Yung nagtataka din ang yung ganito, yung nagmamartsahan din pag sinuutusan, o yung nagdadabog pag inuutusan. Parang hindi maganda yata, ano? Ganon din ho tayo. Parang hindi maganda yung tayo hindi masunurin. Dapat tayo masunurin, mga kapatid. Kayo po ba'y masunurin? Sino ditong pag inutusan, takbo agad? Hindi pa nga alam kung anong inuutos, takbo na agad. Hindi pa nga alam kung anong gagawin eh. Tatakbo na. Yun, tuloy, babalik. Ano nga ho? Para sa pelikula yun ah. Sa mga workers ba, may ganun, Pastor? Wala naman. Dati gahoy meron. Banda-banda riyan daw. Maintindihan pa. Hindi bagay mga manggagawa na tayo hindi masunurin sa pastor at sa Panginoon. Dapat kayo nga yung pasimuno ng pagiging masunurin. At tayo din. Ako naharap muna sa mga tapos sa atin naman. Kasi tayo mga manggagawa din, di ka ho? Dapat tayo ay maging masunurin. Tayo may mga leaders, tama po? Dapat ba tayo sumusunod sa mga leader? Yan. Huwag naman natin sobrang pagtabugan ang mga yan. Susunod din naman tayo. Ako natutuwa sa married group. Palakpakan natin ang married. Ako ay natutuwa. Ako ho ay mas bata sa kanila, pero kita ko yung kanilang pagsunod. I really appreciate yung ginagawa ng married. Paggalang ninyo sa akin, sa amin ni Pastor, ako ho'y masaya ho doon. At kami ho ay, ako'y talaga nagpapasalamat ho doon. Kita ko ang inyong paggalang, ang inyong pong pagiging masunurin po sa amin. At ako'y masaya. Sana ini-expect din natin sa mga workers yan, ganun. Lalo yung mga bago, Pastor, ano? Yan nyo, Pastor, inyong isumbong ninyo sa amin, i-GC nyo, i-message nyo ako kung sino dyan ang mga kuwan at ating ihahabla. Huwag niyo iboboto yung mga konsihala at yung mga chairwoman diyan. Kailangan natin maging obedient. Yun. Pag sinabing wala mo ng ligaw, ay di magpaligaw. Mapagmahal. Si Des daw pwede na. Pwede na. Ay, magmamadre daw eh. Kaya rin hindi pa pwedeng ligawan. Okay, mga kapatid, ang pagiging obedient, yan ay likas dapat sa mga manggagawa. Kahit naman saan, pumunta ka sa secular world, ganun din. Kapag ang aking mga subordinates ay hindi masunurin, para nakakasura. Tapos sa masama nito, nahingi pa ng increase. Nahingi pa, ako'y lagi minasesermonan diyan sa akin sa trabaho. Kahapon, anong biyernes lang, meron doon na nahingi na increase. Nahingi na increase ng sahod niya. Tama lang namang increasean kasi nga nakita ko dapat talaga siyang increasean. Pero naiinip. Miyan ako'y pinalo up. Chinachat pa ako. Ngayon, pero ako'y medyo nasura. Sabi ko, una muna, gusto ko malaman mo, saan ka na nakabalita sa mga department na nakaka-chat
sa head of the department. Sige ka nga. Sige, makabalita ka. Meron ba dyan empleyado na nakaka-chat, private message, tungkol sa mga ganyan sa head of the department? Sabi ko, parang dito lang sa department natin nangyayari. At dapat maging masaya kayo doon. Kasi nire-replyan ko kayo. At pinaprocess ko yung trabaho ko sa HR para ikaw ay ma-increasean. Ginagawa ko yan pero may proseso. Yung parang siya inip na, parang ako yung nawawala na ng pag-asa, parang ganyan-ganyan. Sabi ko, ako'y ginagawa ko ang trabaho ko, tinutulungan kita, huwag mong pasamain ang loob ko. Kasi anytime, pwede kong ipakancel yung hinihingi kong increase sa iyo. Kasi hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Ginagawa ko na yung dapat kong gawin sa iyo, ikaw naman ay ganyan. Parang nagbibintang ka pa na parang hindi inaaksyonan. Hindi maganda. Ako, hiyang-hiya naman, parang natutunaw. Pinapunta ko sa opisina, matutunaw na yung tao sa bago makalabas. At siya yung medyo napahiya doon. Sorry po, sir. Sorry po. Hindi ho kasi maganda yung ganyan sa ating mga subordinate. Ang maganda yung nasunod. Ang maganda nakikinig. Ang maganda disiplinado. Okay? So bilang athlete, si Pablo ay may inhalimbawa sa athlete. Tama? Meron siyang binanggit diyan sa 1 Corinthians 9:24-27. Pakibukas nga yan. Sige nga, pakibukas nga po dyan. Yung 1 Corinthians 9:24-27. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. 25. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight as not as one that beateth the air. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. May puntriya. May direksyon. Yun ang may disiplina na player. Ang totoong player po ay hindi yung basta masabi lang nasuntok. Kasama naman. Basta nakita lang nasuntok, pero kita naman sala naman ng sala. Mangangalay ka lang at mapapagod ka. At matutuwa ang kalaban mo pagkagayon. Maigi yung nasuntok ka pero may puntriya. Tama. Ganyan ang mga manlalaro. Kahit sa table tennis, pansin ko sa mga nagte-table tennis, pag pumalo na yun, alam nyo yung palo, yung drive, yung as in spin. Alam niya namang hindi papasok, papaluin pa, automatic point ng kalaban yun, di ka? Yung alam mo naman na hindi papaluin, pinapalo mo. Score ng kalaban yun. Okay lang sana kung pinalo mo yun at hindi pumasok, walang score. Kaso hindi eh. Pag pinalo mo at sala, score na agad ng kalaban. Walang puntriya. Dapat kung papalo ka, sigurado mong paluin at sigurado mong papasok pag pinalo at hindi masasagot ng kalaban. Di ka? Ganun ang aim dapat ng isang manlalaro. So ganun din tayo mga workers. Hindi tayo kumikilos na para bagang walang kadire-direksyon. Ano bang goal natin talaga? Para saan ba itong ginagawa ko? Dapat meron tayong direksyon. At sana ang mga manggagawa ay ganun. Hindi yung masabi lang na ako'y nag-full-time. Hindi lang masabi lang na ako'y nakagraduate ng Bible school. At pagkatapos, anong mangyayari? So dapat malinaw ang direksyon sa buhay. Sayang lang, ang luha ng iyong mga magulang, hinahadlangan ka pa nga di ka? Tapos sasayangin mo lang, wala ka naman palang direksyon, nagmamayabang ka lang pala, nagpapasikat ka lang pala, nagpapakitang gilas ka lang pala. Hindi dapat ganon. Ang laro ay dapat may puntriya at may direksyon para manalo. So ganon din tayong lahat. Hindi pa pwedeng wala man lang kabalak-balak, wala man plataporma. Yung kanina, di ba, hinihingan kayo ng mga plataporma. Dapat may plano sa buhay. Napakaganda ng plano ni Tintin. Magkameron ng school dito sa God is Able Baptist Church. Magtuturo ako doon pag-agayan. Ano kayo maituro? Meron kang nagtuturo ng recess. Maganda ho yan. Maganda ho yun. Tulungan natin yan. Maraming teachers dito Isa dyan, baka principal dyan ay si Claire. Principal Claire. Kala ka ng principal na yan.
May pagdaan na yan, wari ko lahat ng teacher eh. Yan, si Ma'am Rosette, naku, kalalaking yan. Tunay ka naman, pag yan ang naging principal. Amen? Di ba masarap mangarap? Dapat tayo bilang mga manggagawa ay may pangarap. Mangarap po tayo. At dapat may puntriya ang ating ginagawa sa Panginoon. Hindi yung masabi lang. Hindi yung, wala lang, gusto ko lang. Parang medyo sikat yata pag nagpo-full time eh. Medyo nakikilala at medyo sa simbahan. Hindi ganun. Sayang ang isinakripisyo mong kurso. Sayang isinakripisyo mong magandang trabaho. Kung wala din naman pala dapat hindi ka na nag-full time. Itinuloy mo na lang yun, nakatulong ka pa sa inyong pamilya, nakatulong ka sa simbahan. Kaysa dun sa nagmamayabang ka lang pala at wala ka naman palang plano para sa sarili mo lang. Pero kaniniwala, wala namang ganyan siguro dito sa ating mga manggagawa. Ganon din ho tayo mga kapatid. Dapat sa atin, kung tayo talaga naglilingkod sa Panginoon, puruhin natin yung paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung payabang lang tayo. Hindi yung pasikat lang ho tayo. Pahanga. Hindi ho ganyan ang trabaho natin sa Panginoon. Maging puro tayo sa Panginoon. Tama ho baga? Sa purihin at sa hindi, tuloy tayo sa Panginoon. Ako'y naniniwala, marami dito hindi pansinin. Ako naniniwala, marami sa nakaupo dito, hindi ganun kapansinin. Pero tuloy ka lang. Hindi naman kailangan mo ng pansin. Ang Panginoon, pansing-pansing ka. Tuloy ka lang. Hindi mo kailangan pagsabing, ang dami ko pong naipamigay na tracts, ganito karami, yung pala may para isa. Ang dami ko pong na-witnessan, yung pala na may wala. Marami dyan yung sabi lang, lip service. Hindi po yan faithful service. Lip service. Marami akong kilalang gayan, kahit sa trabaho. Lip service. Parang ang dami na agad na sabi eh. Para kung ilalagay sa PowerPoint, parang naka 100 slides. Pero kahit palang isang slide, wala nagawa. Marami akong ganyang alam. Yung sinasabi ko sa inyo, Pastor, na kumakalaban sa akin, friend na kami ng Pastor, friend. So, yun ako nga pala, yun yung hiningi kong request kay Pastor last time. Pastor, kasi patulong ho, kasi merong kumakalaban sa akin sa trabaho, hinihila ako pababa. Kahit anong gawin kong tama, pilit niyang sinasabing mali. At masama nito, binobroadcast niya sa lahat ng mga boss na parang yung kay Albert na ganyan. Wala akong ginagawa. Parang wala akong ginagawa. Puro ganun ang kanyang ginagawa sa akin. Puro paninira. Yun ho ay hindi Pilipino. Dutch. Yun, Dutch. Dutch, my boy. Yun ay Dutch. Pero ngayon po, nakakatuwa. Ako, lagi ko yung pinagpe-pray sa Panginoon bago ako matulog. Pag ako'y nagdadrive, Panginoon, tulungan niyo naman ako. Ano bang diskarte ko dito? Ayaw kong siyang patulan. Hindi ko siya nire-replyan eh. Kahit nag-email siya na ako'y sinisirahan, hindi ko siya nire-replyan na reply to all. Dapat ganun ang gagawin ko, di ba? Kung gusto kong gumante at ipagtanggol ang sarili ko, dapat reply to all. Para maipamukha ko sa kanya na mali siya. Pero hindi ko po ginagawa yon. I act professionally. Chinachat ko yung boss ko, yung pinakamataas namin, yung COO. Nireplyan ko yon. Yung tao na nireplyan ko ng sarili ko. Kaming dalawa lang na nakasisi yung boss ko. Para kami lang tatlo nagkakaintindihan. Tapos sabay message ko naman sa WhatsApp yung boss ko. Boss, pero pasensya na, Inglesan yun eh. Siyempre, Australian yung boss ko eh. Sabi ko ay, pasensya na po kung ang message ko kay Roland ay ganun. Pasensya na po. Ayaw ko lang, ini-English ko na konti. I just cannot accept false accusation. Yan ang sinasabi ko sa kanya. Nag-sorry din sa akin yung CEO. Siya daw pala may utos. Ako ang may utos na mag-conclude si Roland ng gano'n kahit hindi niya alam para kumilos ang mga tao. Yung sabihin, ginagawa, style niya yun, strategy, para umaksyon. Pero sabi ko, I just cannot accept false accusation. At pinakita ko sa kanya na itong mga ginagawa ko. Sabi mo, direkta mo sabihin kay Roland ngayon, yung pala ang ginagawa mo. Hindi niya kasi alam. Kaya gano'n ang pagkakasabi niya. At ngayon po, close na close kami ngayon. Nung kalaban ko na yon. At pag nagme-message siya, yung sa akin na lang, nagwa-WhatsApp siya, may mga emoji na siya na mga smiley. Dati, may emoji, yung galit na galit na pulang-pula. Dati, ganyan ang mga emoji niya sa akin. Pero biyaya po ng Panginoon, okay na po kami ngayon. Masarap nakipagtrabaho kapag gayon. Ako'y natutuwa. Ang Panginoon ay, kaya sabi ko pa, ako nagkukwento kay Pastor, ako'y galak na galak, Pastor.
Maraming bisitang umattend sa mga ini-invite sa Bible study. Tapos may mga nangyayaring ganito, ako'y natutuwa at masaya ako sa Panginoon. Yun, naikwento ko lang yun. Estrada ka kasi, Brad. Wala lang maisip kaya sinabi ko yun. Ang mga athlete po ay obedient, sila ay mayroong self-control. Self-control. Mahalaga sa mga player ang mayroong self-control. Hindi tayo pwede magpadala sa init ng ulo. Tama? Tama ba yan? Kita niyo yung nangyari sa atin between Australia and Philippines, yung Gilas last time? Natandaan niyo ba yan? Ano nangyari? Nagrambulan? Napaganda ba yun? Napaganda? Pero meron dong mga player na hindi nakasali. At hindi sila nadamay. Like for example, Norwood. Di ba si Norwood? Hindi siya kasama sa nambugbog doon. Hindi siya kasama sa nakipagsuntukan. O hindi siya damay. Kasi nagkaroon siya ng self-control. Tayo din mga manggagawa, ganun din. Kahit anong alimpuyos na ng galit ninyo, control, control, control. Kahit galit ka na, control. Ganun din po tayo mga kapatid. Kahit galit ka na sa kapatiran, sa kapatid na yon, control. Mga Kristiyano po tayo, control. Hindi tayo mga unbeliever, control. Tama ba? Kasi dapat tayo ay disiplinadong parang player. Obedient at may self-control. Ganon din naman sa pastor, di ba pastor? Imagine niyo kung yung galit ng pastor sa pulpito ay sa tunay na buhay, gayon din siya. As in, muwasang diyan. Kahit saan pumunta ay wasang. Paglabas ang pinto, wasang. Mahagip ay halibas. Ay parang hindi bagay sa pastor. Tama ho? Okay lang na magwasang dito. Pulpito ho ito eh. Pero yung nadya na at bumuwasang pa na wala namang kadahi-dahilan, parang wala naman yun. Ganon din kayo mga manggagawa. Magmahalan kayo sa isa't isa, lalo na may mapagmahal. Alam nyo, meron diyang, pagka may mga tampuhin, meron mga bugnutin, di ka? Meron mga bugnutin na tao eh. Pag alam mong bugnutin, huwag mong ipoprovoke. Alam mo nang bugnutin, ipoprovoke mo pa. Ay di lalo na lumabas ang ano niyan. Kasi merong ganun eh, di ka? Pag pinoprovoke mo, yung alam mo namang magagalitin tao, gaganin mo pa, parang ikaw ang nagsasabi na, sige, labas mo, sige. Yung parang tuwan-tuwa kang asarin pa yung bugnutin nga. Meron dyan magugulatin, ano? Alam mo magugulatin, tuwan-tuwa ka namang laging ginugulat. Ang masama nito, may hawak na kape. Nagkakape. Ginulat mo. Yari ka ngayon. Self-control. Mahalaga ba ang self-control? Kahit saan, kahit sa mga anak. Diba? Minsan tayo gigil na. Hawak mo na yung gulok eh. Gigil ka na. Gusto mo nang garutihin ng gulok yung anak mo. Meron daw sabi, hindi naman po masakit. Yung likod daw yung itinawa. Yung napataga yung likod. Ay, maganda yung bata. Sabi ng bata, hindi naman masakit. Tinagana nung ama. Pero parang dinalatan pa yung ama. Hindi naman po masakit. Di ba meron ganun mga bata? Yung pinapalo mo na, yung parang inaasar ka pa, hindi naman masakit. Mga kapatid, self-control. Pinapaalala, alam niyo po, basic po ito eh. Pero ito ay paalala, self-control, mahalaga po ito, mga kapatid. Then lastly, the diligence of a farmer. 2 verse 6. The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Ang tinutukoy po dito ay magsasaka. Ang magsasaka po yan ay mayroon din yung hardworking skills o trait or character. Ang magsasaka po yan ay hardworking. Tama ba, Ninong Kone? Ako naniniwala, Ninong Kone, wala naman yung malawak na palayan, pero alam ko siya ay farmer din siya kung matatawag eh. May mga alagang baka, may mga alagang kambing, mga sasabungin. Yan ay farmer kung tawagin. Hardworking ang mga farmer. Tama po ba? Pumunta kayo, mga yan, kahit sa initan. Kahit pagod, tuloy. Hardworking po ang mga yan. Ganyan din tayo mga manggagawa. Tingnan natin ang mga farmer. Kung gaano sila ka-hardworking, dapat ganoon din po tayo ka-hardworking. Tayo pong lahat yan, mga kapatid. Be a hardworking worker.
Then isa pa, sila ay motivated. Anong motivation nila? Ang motivation ng farmer ay makaani ng kanyang pinaghirapan. Tama? Kapag malapit ng anihin ng iyong palay at biglang bumagyo, malapit na, hindi pa anihin. Malapit na. Kasi meron kasing hindi pa pwedeng anihin kasi hindi pa hinog. Kulang pa. Ilang linggo na lang pwede na. Pero biglang bumagyo, kasama ng lasa ng mga farmer. Masama ang lasa kasi ang gusto ng farmer, aani siya ng prutas nung kanyang pinaghirapan. Aani siya ng bunga. Ganon din tayo mga manggagawa. Ang na-expect natin, tayo aani sa ating pinagpapagalan. So, we should be hardworking. At the same time, umaasa tayo na may fruit ang ating pagpapagal. Ay, ano bang inaasahan yung fruit? Tama, nakakatuwa. May bunga daw, worker na nag-worker. Yun ang pinakamagandang bunga natin mga Kristiyano. Makapag-akay ng kaluluwa at yung kaluluwa na yun ay maglingkod din sa Panginoon at magsuko din ng buhay hanggang sa dumami ng dumami tayo. Tama ho? Yan ang pinakamasarap na bunga. Ang lahat po ba sa atin may bunga na? Taas ang kamay ng may bunga na sa Panginoon. Tamas ang kamay ng wala pang masabing may bunga sa Panginoon. Huwag na mahiya. Taas ang kamay. Kita nyo yan? Matagal na ho ba tayo mga Kristiyano? Matagal na ho ba? Pero wala pa rin bunga. Sikapin natin magkameron ng bunga. Continue your hard work. Huwag tayong matumigil. Huwag tayong manawa. Tingnan natin ang farmer at gayahin natin ang farmer. Gayahin natin ang sundalo, gayahin natin ang manlalaro, gayahin natin ang mga magsasaka. At in the end, magiging tayong faithful sa ating service. Yung tatlong yang pinakita ko sa inyo, those are the pictures of faithful service. The dedication of a soldier, the discipline of an athlete, the diligence of a farmer. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo.